promise of God, dahil po malapit na dumating ang Panginoon. May nakikita natin ng mga palatandaan at syempre alam natin na tayo lahat nito ligtas na. We are all going to heaven. Wala pa pangalan ng Panginoon dyan. We are all going to heaven. Parang hindi kayo excited pumunta sa langit. Sino po excited pumunta sa langit dito? Taas po kamay. Are you excited? No? Ang pagliligtas sa ating malapit na. Sabi ni Apostol Pablo sa Romans chapter 13, namamaalam na ang gabi at parating na ang liwanag. Ang pagliligtas sa atin ng Panginoon ay higit na malapit ngayon kaysa nung tayo nagsimulang manampalataya. Amen? So, kung malapit na po ang pagbalik ng Panginoon and we have peace, tayo pa nakakaalam nun, alam natin kung asa na ang ating pananampalataya, asa na po yung degree na ating po relasyon sa Panginoon. Siyempre niya, dahil sa kanya iglesia, pero meron pa akong mga mahal sa buhay natin na hindi pa nakakilala sa kanya. Pagka po tayo ay nalulungkot, may problema, may mga sakit karamdaman, hirap na, sa dami ng mga pagsubong dumarating sa atin, nasabihin nyo, Panginoon, dumating ka na nga. Pero napaka-selfish po nun. It's a very selfish statement na dahil lamang po sa ating mga paghihirap at ng mga tinitiis po ng mga suliranin sa buhay, sabihin natin, Lord, dumating ka na. Na meron pa tayong mga mahal sa buhay na hindi pa nakakilala sa Kanya. At marami pa pong mga tao na hindi pa nakakilala sa Kanya. Amen. Dito sa Biblia, may mga tao ang Panginoon na tinawag for their household salvation. Isa po dito si Noah, kauna-unahan po. Sapagkat ng mga panahon na yun, hinatulan po ng Diyos ang buong sanlibutan sa magitan ng isang malaking baha. Flood. At si Noah, isa sa mga tao na, o isa na lang siya sa panahon na yun, na talagang righteous, na sumusunod sa Panginoon. At siya po ay kinausap ng Diyos, and God promised a household salvation for Noah. Pero ang sabi po niya, bago niya sinabi yun sa Genesis chapter 2, sabi po niya, Noah, pababahin ko sa buong sanlibutan, sa buong mundo, gumawa ka ng arko para sa kaligtasan ng iyong pamilya. Sabi po ng Panginoon kay Noah. So Noah, motivated by fear, para sa kapahamakan ng kanilang pamilya. Kasi may judgment. Tayo po kasi minsan nakakalimutan natin, there is the mercy of God, but there is also the severity of God. Ano yung severity of God? Ang baha, that is the severity of God, yung galit niya, yung judgment niya. But the ark, yung arko na ginawa ni Noah, it is the mercy of God. No, sila Lot po pinaalis po sa Sodom at Gomorrah, that is the mercy of God. Sinend niya yung mga angel. Pero ano yung judgment ng Panginoon? Yung naging haliging asin, yung asawa po ni Lot, dahil hindi siya sumunod. So there is mercy and judgment sa Panginoon. Minsan po nakakalimutan natin kasi yung may judgment palang parating. Minsan ang lagi nakapokus sa atin, anyway, God is merciful. Pero minsan nauubusan na po tayo ng panahon. Nauubusan po tayo ng panahon na hindi natin napagtutuunan itong mga katotohanan po ito. So, marami po tayong napapakinggan ng mga mensahe. It's about the goodness of God, His grace, Tuntua po tayo, at tumitindig sa ating kalooban ng pananampalataya. Pero, nakakalimutan minsan, madalang narinig natin ang preaching about hell, about yung kapahamakan, the judgment, the final judgment ng mga tao na hindi kikilala sa Panginoon. So what is hell like? Ano po ba kasi yung hell? Totoo po, it is a real place, totoong lugar po yun. Hindi lang ito sa ating imahinasyon. Kung totoo po may langit, totoong merong impyerno. No? At ang
impyerno po, according to Luke chapter 16, verse 9 to 31, na mismo si Jesus Christ ang nagkwento nung mayaman at si Lazaro. Diba? Nakalasa po natin ito. That when the rich man died, ay napunta po siya po doon sa hell. Some place of suffering and